Well, mga kapupong 2 buwan lamang matapos makumpleto, bumagsak ang isang river wall na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 milyong piso sa Barangay Prensa, Marilao, Bulacan. Bumigay ang estruktura habang nakakaranas ng malakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa mga residente, hindi pa man nagtatagal ang proyekto ay bumagsak na ito, dahilan upang questionin nila ang kalidad ng pagkakagawa. Nagdulot din ito ng pangamba sa kaligtasan ng mga nakatira malapit sa ilog, lalo na kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig. Tinawag ng residente na substandard ang proyekto. Itinanggi naman ng kontraktor ang alegasyon at iginiit na sinunod nito ang engineering plans, steel specifications at itinakdang kapal ng konkreto. Nangako rin ang kontraktor na aayusin ang nasirang bahagi ng walang karagdagang gastos sa lokal na pamahalaan. Kailangang suriin kung nagkaroon ng problema sa disenyo, materyales, konstruksyon, kondisyon ng lupa o iba pang salik. Ang insidente ay muling nagbukas sa usapin ng tiwala ng publiko sa mga flood control project. Lalo na sa panahong bilyon-bilyong piso ang inilalaan ng pamahalaan para sa proteksyon laban sa baha. Para sa mga residente, hindi sapat na may itinayong proyekto. Ang mahalagang tanong ay kung matibay ba ito at tunay na gumagana kapag dumating ang matinding ulan. Sa kabilang panig, kapansin-pansin ang karanasan ng Marikina na matagal nang nagsasagawa ng mas malawak na flood management program. Hindi lamang river walls ang ginagamit ng lungsod. Kasama rito ang drainage improvements, pumping stations, river management, dikes, flood control structures, monitoring at early warning systems. Noong Agosto, umabot sa 17 metro ang Marikina River at umabot sa second alarm ang lungsod. Gayunman, iniulat na karamihan sa lungsod ay nanatiling tuyo habang limitado sa ilang mabababang lugar at komunidad sa tabing ilog ang pagbaha. Pagkaraan ng ilang araw, bumaba ang tubig at nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga evacuee. Hindi ito nangangahulugang perpekto ang flood control system ng Marikina. Sa kasagsagan ng habagat, 2 pumping station ang iniulat na hindi gumana, dahilan upang humiling ng congressional investigation. Ipinapakita nito na kahit mahusay ang isang flood control system, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na maintenance, inspection at pananagutan. Gayunpaman, positibo ang pananaw ng maraming residente tungkol sa mga pagbabago sa lungsod. Sa mga online discussion ng mga taga-Marikina, may mga residenteng nagsabing kapansin-pansin ang pagbaba ng epekto ng pagbaha kumpara sa mga nakaraang taon. Para sa kanila, nakatulong ang mga flood control at drainage improvements upang mas mabilis na makontrol at mapaalis ang tubig. Bahagi rin ng mas malawak na Pasig Marikina River Channel Improvement Project, ang mga flood control structure, river improvements at iba pang hakbang upang mapababa ang panganib ng pagbaha sa Marikina at mga karatig lugar. Dito makikita ang mahalagang pagkakaiba. Ang flood control ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng isang konkretong pader. Ito ay isang integrated system na nangangailangan ng tamang disenyo, matibay na konstruksyon, sapat na drainage, maaasahang pumping stations, regular na maintenance, at mabilis na disaster response. Sa Marilao, ang pagbagsak ng isang bagong 5 milyong pisong river wall ay nagdulot ng pagkadismaya at pangamba. Sa Marikina naman, ang kakayahang mabawasan at mabilis na mapangasiwaan ang epekto ng matinding pag-ulan ang naging dahilan kung bakit positibo ang pananaw ng maraming residente. Anyway, hindi dapat sukatin ang tagumpay ng flood control sa laki ng budget o dami ng proyektong naitayo. Ang tunay na sukatan ay kung ligtas ang mga tao, nababawasan ang baha, mabilis na umaagos ang tubig, at nananatiling gumagana ang infrastruktura kapag higit na kailangan ito. Ang nangyari sa Marilao ay dapat magsilbing paalala. Sa flood control, hindi sapat ang proyekto sa papel. Kailangang gumana ito sa totoong buhay. Well, mga kapopong, sa pagsikat ng araw sa Penghu Islands, hindi karaniwang tanawin ang sumalubong sa mga residente. Sa halip na tahimik na umaga, umalingaw-ngaw ang putok ng mga armas habang gumagalaw ang mga tangke, artillery at iba pang kagamitang pandigma ng Taiwan. Bahagi ito ng malawakang Hankwang military exercises, isang taunang pagsasanay na naglalayong subukin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili sakaling sumiklab ang isang tunay na labanan. Ngayong taon, mas makatotohanan ang mga senaryong isinasagawa ng militar. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ehersisyo ang simulasyon ng pagtatangkang paglapag ng mga puwersang Chino sa baybayin ng Taiwan. Sa Penghu Islands, isinagawa ang live fire drill kung saan ginamit ang artillery at anti-aircraft weapons upang gayahin ang pagtugon sa isang papalapit na puwersang mananakop. Layunin ng operasyon na pigilan ang kalaban
bago pa ito makapagtatag ng beachhead or permanenteng pwesto sa baybayin. Kasama rin sa operasyon ang Taiwan Coast Guard at iba pang military units. Sa pamamagitan ng magkakaugnay na depensa, sinusubukan ng Taiwan kung gaano kabilis makakakilos ang kanilang mga puwersa sakaling magkaroon ng aktual na amphibious assault. Mahalaga ang Penghu sa estratehiya ng Taiwan. Nasa gitna ito ng Taiwan Strait sa pagitan ng mainland China at pangunahing isla ng Taiwan. Dahil dito, maaaring maging mahalagang bahagi ang mga isla sa anumang posibleng military conflict sa rehiyon. Pero hindi lamang sa mga baybayin nakatuon ang paghahanda ng Taiwan. Sa ibang bahagi ng bansa, isinagawa rin ang mga civil defense at urban resilience drills. Sa Central Taiwan, isinagawa ang isang kakaibang simulation. Sadyang pinabagal ang mobile internet upang ipakita kung ano ang maaaring mangyari kung maapektuhan ang communication networks sa panahon ng isang digmaan o malawakang emergency. Alas 12:30 ng hapon nang umalingaw-ngaw ang air raid sirens sa Miaoli, Taichung, Nantao, Changhua, Yunlin, Chiayi City at Chiayi County. Sa loob ng 30 minuto, hinikayat ang mga residente na pumunta sa mga shelter o manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ilang negosyo naman ang pansamantalang nagsara, pinatay ang mga ilaw at ibinaba ang kanilang mga shutter bilang bahagi ng simulasyon. Habang pinabagal ang mobile network, nanatiling gumagana ang mahahalagang serbisyo gaya ng voice calls, text messages, emergency calls at disaster alerts. Para sa ilan, maliit lamang ang naging epekto ng internet slowdown. Ngunit may mga residenteng nakaranas ng mabagal na pag-access sa websites at nahirapang magpadala ng mga larawan at iba pang files. At para sa mga autoridad, mahalaga ang ganitong karanasan. Dahil sa isang aktual na conflict, hindi lamang mga military base ang maaaring maapektuhan. Maaari ring maging target ang communication networks, kuryente, transportasyon at iba pang infrastruktura na kailangan ng isang lipunan upang magpatuloy ang normal na operasyon. Kaya naman ang paghahanda ng Taiwan ay hindi na lamang nakasentro sa kanilang sandatahang lakas. Kasama na rito ang mga lokal na pamahalaan, emergency responders, pribadong negosyo, telecommunications companies at mismong mga ordinaryong mamamayan. Sinusubukan din ng Taiwan kung paano magagamit ang civilian resources, kabilang ang mga commercial trucks para sa transportasyon ng military equipment sakaling magkaroon ng problema sa normal na military logistics. Kasabay ng mga pagsasanay ang plano ng Taipei na dagdagan pa ang kanilang defense spending. Sinusuportahan ni President Lai Ching-te ang mas malaking pondo para sa depensa, habang patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kakayahan nitong humarap sa banta mula sa China. Gayunman, hindi nangangahulugan ang mga pagsasanay na may nalalapit ng pag-atake. Sa halip, ipinapakita nito kung paano naghahanda ang Taiwan sa posibilidad ng isang malawakang krisis. Mula sa live fire exercises sa Penghu hanggang sa air raid drills sa mga lungsod, sinusubukan ng Taiwan ang bawat bahagi ng kanilang response system. Dahil sa isang tunay na digmaan, hindi lamang lakas ng armas ang masusukat. Masusukat din kung gaano kahanda ang isang bansa na protektahan ang mga mamamayan nito, panatilihing bukas ang komunikasyon at ipagpatuloy ang operasyon ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan.